May mga ideyang kumakalat sa mga nagmumotor na tila ba banal na kasulatan, mga gasgas na linya, payo sa inuman, mga reseta para mabuhay na ipinapasa sa bawat henerasyon nang walang sinumang humihinto upang magtanong, paano kung ito ay kasinungalingan? Ang katotohanan ay nakakaabala. Marami sa mga utos na isinusumpa mong nagpapanatili sa iyong buhay. Sa katotohanan, ay naglalagay sa iyo sa panganib. Ngayon, ay hindi kami naparito upang magbigay ng opinyon. Naparito kami upang kalasin, bawat bahagi, ang 17 pinakamapanganib, hangal, at paulit-ulit na mito sa mundo ng motor. Ang ilan ay sasaktan ka. Ang iba ay magliligtas sa iyong buhay. Magsisimula tayo sa numerong 17. Numero 17. Ang pagpapainit ng makina ng 10 minuto bago bumiyahe ay kinakailangan. Narinig mo na ito mula sa unang araw. Paandarin ng motor at maghintay. 1, 2, 5, 10 minuto. Ang langis ay kailangang makarating sa lahat ng sulok, sabi nila. Ang makina ay kailangang uminit, bulong ng mga veterano. At habang lumilipas ang oras, nagsusulog ka lang ng gasolina, bumubuo ng dumi, at binibigyan ng iyong mekaniko ng mga bayarin sa hinaharap. Dahil ang tunay na nangyayari sa loob ng makinang iyon habang umaandar ng nakatigil ay hindi isang maselang paghahanda, kundi isang maliit na paghihirap ng mekanismo. Ang makina, habang malamig, ay tumatanggap ng pinaghalong mayaman sa gasolina upang hindi mamatay. Ang labis na gasolinang iyon ay hindi ganap na nasusunog. Namumuo ito sa mga dingding na mga silindro, tinatangay ang langis, at pinapalabnaw ang lapot nito. Lalabas ang kondensasyon, ang kinatatakutang singaw ng tubig na humahalo sa pampadulas, at nagsisimulang bumuo ng kulay kayumangging putik na walang sinuman ang gustong makita sa Carter. Ang mga modernong makina na may injeksyon elektronika at mga sistema ng pamamahala sa init ay hindi nangangailangan ng statikong pagpapainit. Nangangailangan sila ng karga. Nangangailangan sila ng galaw. 30 segundo ng pag-andar ng nakatigil, sapat lamang para umikot ang langis at pagkatapos, bumiyahe ng dahan-dahan nang hindi nag-overdrive. Hinahayaang tumaas ang temperatura sa natural na paraan habang ang mga revolusyon ay sumasayaw sa ibaba ng komportableng sona nito. Iyan ang pag-aalaga sa makina. Ang iba pa ay mga kwentong mekanikal lamang na ilang dekada na ang nakalilipas ay may saysay sa mga karburador at mga mineral na langis na may mababang kalidad. Ngayon, ito ay pagsasayang lamang ng oras at isang imbitasyon sa maagang pagkasira. Kung isa ka pa rin sa mga nagiiwan sa motor na umaandar ng mag-isa sa garahe habang tinatapos ang kape, oras na para baguhin ang ritual. Numero 16. Ang maiingay na tambutso ay nagliligtas ng buhay. Iilang parirala ang nakaligtas sa loob ng maraming taon nang may napakakaunting ebidensya tulad nito. Loud pipes save lives. Ang maiingay na tambutso ay nagliligtas ng buhay. Pakinggan mo, parang matatag, parang isang manifesto, parang ang seguridad na ibinibigay sa iyo ng sarili mong ingay. Ang problema ay hindi humahanga ang pisika sa mga islogan. Ang tunog ng isang tambutso, gaano man ito kalakas, ay naglalakbay paurong. Lumalabas ito sa mga silindro, dumadaan sa kolektor, at kumakalat sa paligid na ang direksyon ay halos kabaligtaran ng takbo.
Ang bugso ng mga decibel na labis mong ipinagmamalaki ay hindi nagbababala sa driver na papalapit sa iyong kaliwa. Iniistorbo nito ang kawawang nilalang na nasa likod ng 3 sasakyan mula sa iyo, na nakasara ang mga bintana at nakabukas ang radyo. At kahit may mga inhinyerong may kakayahang ituro ng bahagya ang ingay pasulong, ang katotohanan ay malupit. Ang tunog ay kumakalat, nawawala at lumalabnaw. Ang isang driver na nakakulong sa kanyang bula ng aircon at touchscreen ay hindi ka maririnig. Hindi ka man lang niya tinitingnan. Ang tanging tool na talagang pumipigil sa isang sasakyan na pumasok sa iyong lane ay hindi ang ugong ng iyong tambutso, kundi ang posisyon mo sa kalsada, ang ilaw ng iyong headlight, ang mapantay na kulay ng iyong jacket at, higit sa lahat, ang kakayahan mong pangunahan ang kanyang kamangmangan. Ang ingay ay hindi ka ginagawang kita. Ang ingay ay ginagawa ka lang maingay. At madalas, ginagawa ka rin itong kinayayamutan. Numero 15. Ang mas malaking makina ay laging mas mabilis. Mayroong isang bagay na primitibo sa pagtingin sa isang makina na halos 2 litro at pag-iisip na dapat itong maging isang hindi mapipigil na halimaw. Mas malaking displacement, mas maraming piston, mas maraming displacement. Dapat itong maging mas mabilis. Halos isang usaping ito ng lohika ng pisika. Ngunit ang pisika, ang ginang na iyon na hindi kailanman nagsisinungaling, ay may isang nakakaabalang sagot. Ang bilis ay hindi lamang anak ng laki. Ito ay isang komplikadong ekwasyon kung saan ang timbang, ang aerodynamics, ang ratio ng transmission, at ang kurba ng pagbibigay ng lakas ay magkakasamang sumasayaw. Ang isang cruiser na may 1,000 at 800 cubic centimeters ay maaring umungol na parang lindol. Ngunit ang geometry nito, ang bigat nito, at ang resistensya nito sa hangin ay ginagawa itong isang aerodynamic na ladrilyo kapag sinubukang lampasan ang 180 kilometro bawat oras. Samantala, ang isang sport bike na 600 cubic centimeters na may kalahati ng displacement at 1 katlo na mas mababa ang timbang ay humahati sa hangin na parang labaha at iniiwan kang nakadikit sa upuan. Ang laki ay nakakahanga sa traffic light, ngunit hindi nananalo sa karera. Ang kagaanan, ang kahusayan, at ang pagsasaayos ang tunay na mga tahimik na mamamatay tao ng bilis. Kaya sa susunod na may magyabang tungkol sa mga litro ng kanyang makina, ipaalala sa kanya na hindi ito sa laki, kundi kung paano mo ito gagamitin. Numero 14. Ang premium na gasolina ay nagpapataas ng performance ng anumang motor. Ang pump ay nag-aalok sa iyo ng 3 opsyon. Ikaw, habang ang motor mo ay nasa pagitan ng iyong mga binti, ay nararamdaman na ang paglalagay ng pinakamura ay tila isang insulto. Kaya pinindot mo ang boto ng premium na gasolina, ang may mataas na octanage, at pakiramdam mo ay isa kang racer ng MotoGP na nagpapakain sa iyong halimaw ng pangarerang gasolina. Ang katotohanan, muli, ay mas nakakabagot at mas mura. Ang octanage ay hindi sumusukat sa lakas o sa linis ng pagkasunog. Sinusukat nito sa eksklusibong paraan ang resistensya ng gasolina sa auto-ignition. Ibig sabihin, ang kakayahan nitong hindi sumabog ng kusa bago iutos ng spark plug ang putok. Kung ang iyong makina ay idinisenyo para sa gasolinang may 75 oktano, ang paglalagay ng 78
ay hindi magbubukas ng anumang sikretong mode ng performance. Walang mga nakatagong kabayo na naghihintay na mapalaya ng isang mas mahal na gasolina. Ang meron ay isang panganib, isang mas mabagal na pagkasunog, isang mas matamlay na tugon, at isang butas sa iyong bulsa na perpektong maiiwasan. Maliban na lang kung ang manual ng iyong motor ay tahasang nangangailangan ng isang particular na octanage, nagbabayad ka ng labis para sa isang ilusyon. At ang mga ilusyon, gaano man sila ka-premium tingnan, ay hindi nagpapagalaw sa karayom ng tachometer. Numero 13. Para sa mga maikling biyahe ay hindi kailangan magsuot ng kumpletong kagamitan. Isa lang itong talon. 10 minuto, 5 kilometro. Pupunta ka sa panaderya, sa supermarket, sa bahay ng isang kaibigan. Iniisip mo na ang pagsuot ng jacket na balat, ang mga pantalong may suporta, at ang mga bota ay isang pagmamalabis para sa isang napakaikling ruta. At pagkatapos, 2 kanto mula sa iyong destinasyon, isang kotse na hindi nakakita sa stop, isang mansa ng langis sa aspalto, isang pagkalingat ng 1 segundo. Ang asfalto ay hindi nakakaunawa ng distansya. Wala itong pakialam kung 15 minuto ka nang bumabiyahe o 15 oras. Ang magaspang na tekstura nito ay pareho. Ang kapasidad nitong magtuklap ng mga patong ng balat ay identical. Ang mga estadistika, malamig at matigas ang ulo, ay nagpapatunay na ang karamihan sa mga malalang aksidente ay nangyayari malapit sa bahay, sa mababang bilis, sa mga rutang itinuturing ng driver na walang panganib. Ang kumpiyansa ay nakamamatay ng higit pa sa bilis. Dahil kapag ikaw ay may kagamitan, kapag ang bawat sentimetro ng iyong katawan ay protektado, ang puwang para sa pagkakamali ay lumalaki. Ang isang tumba sa 30 kilometro, bawat oras na may jacket at guwantes, ay maaring maging isang kwento lamang. Ang parehong tumba na naka-t-shirt ay maaring maging isang operasyong rekonstruktiba. Walang mga maikling biyahe. Mayroon lamang mga biyahe kung saan nagdedesisyon ka kung gusto mong makarating ng buo. Numero 12. Ang langis ng kadena ay tumatagal ng magpakailanman. Ang kadena ay ang bahaging yon na tahimik na bihirang makatanggap ng atensyon hanggang sa magsimula itong gumawa ng ingay. At kapag ginawa na ito, huli na ang lahat. May mga naglalagay na isang patong ng pampadulas bawat 1,000 kilometro at naniniwala na sapat na yon. Ang katotohanan ay ang langis ng kadena ay hindi panghabambuhay. Hindi rin ito lalo na tumatagal ng matagal. Bawat patak ng ulan ay tinatangay ito. Bawat piraso ng alikabok ay dumidikit dito at bumubuo ng isang magaspang na putik na nagpapadali sa pagkasira ng mga retens at nagpapahaba sa mga kawing. Ang isang tuyong kadena ay hindi lamang nawawala ng fleksibilidad. Nagiging isa itong kagamitan ng malawakang pagkawasak para sa mga sprocket at sa shock absorber ng transmisyon. At kapag sa wakas ay naputol ito sa gitna ng takbo, hindi ito nagbababala. Makaririnig ka lamang ng isang metalikong lagutok at bigla, ang gulong sa likod ay hindi na tumutugon. Ang pagpapanatili ng isang kadena ay hindi isang udyok ng pagpapaganda. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdating sa iyong destinasyon o paghihintay ng truck na panghila sa gilid ng kalsada habang pinapanood kung paano ang mga kilometro ng buhay ng iyong transmisyon ay naglalaho dahil sa hindi paglalaan ng 10 minuto bawat 500 kilometro. Numero 11. Ang engine brake ay nakakasira sa transmisyon.
May mga driver na nakararamdam ng isang uri ng matinding paggalang sa makina. Ang pagpabilis ay kasiyahan, ngunit ang pagpigil gamit ito ay tila sa kanila ay halos isang mechanical na pagsalakay. Naniniwala sila na ang pagbababa ng mga gear upang bawasan ang bilis ay nagpaparusa sa mga gear, nagbibigay ng stress sa clutch, at nagpapaikli sa buhay ng crankshaft. Walang mas lalayo pa sa katotohanan. Ang engine brake ay hindi isang parusa. Ito ay isang kagamitan ng katumpakan. Tapang isinara mo ang silindro, ang mga butterfly valve ng intake ay tumitupi. Ang vacuum na nabuo sa mga silindro ay lumilika ng isang natural na resistensya na pumipigil sa gulong sa likod sa paraang progresibo at kontrolado. Ang pagbababa ng isang gear ay nagsasabay lamang ng mga bilis upang ang transisyong iyon ay maging banayad. Ito ang parehong teknika na ginagamit ng mga profesional na driver upang pumasok sa mga kurbada ng may matatag na chassis, nang hindi iniaatang ang lahat ng responsibilidad sa mga brake disc. Ang init ang tunay na kaaway ng mga preno. Ang engine brake ay naghahati sa init na iyon, nagpapaginhawa sa mga caliper at nagbibigay sa iyo ng dagdag na puwang kapag mas kailangan mo ito. Ang iyong transmisyon ay idinisenyo upang makayanan ang mas higit pa sa ilang pagbabawas ng bilis. Ang talagang nakakasira rito ay ang pang-aabuso, ang mga biglaang pagbabago ng hindi gumagamit ng clutch at ang pagpapanatili rito sa ilalim ng matinding karga ng walang tamang pagpapanatili. Kaya itigil mo na ang pagtrato sa engine brake bilang isang kaaway. Ito ang iyong kakampi at kasama na ito sa yari. Numero 10. Ang pagtukod ng dalawang paa sa bawat semaporo ay ang pinakaligtas. Pagmasdan ng sinumang baguhang driver na humihinto sa isang semaporo, likas niyang ibinababa ang dalawang binti, itinatanim ang dalawang paa ng matatag sa lupa at nananatiling hindi gumagalaw, tulad ng isang estatwa ng bakal at goma. Mukhang matatag, mukhang may kontrol. Ngunit ito ay, sa katotohanan, isang postura na nagpapakita ng kawalan ng seguridad at naglilimita sa iyong kakayahang tumugon. Ang isang motor na nakahinto ay hindi nangangailangan ng dalawang punto ng suporta. Ang sarili nitong geometry na may nakahilig na fork at balancing timbang ay nagpapanatili rito ng tuwid ng may nakakamanghang kadalian. Magdagdag ng kaunting presyon sa preno sa likod at ang motor ay mananatiling nakapako, hindi natitinag. Ang pagtukod lamang ng kaliwang paa at pagpapanatili ng kanan sa pedal ng preno ay hindi porma. Ito ay estratehiya. Ito ay ang pagiging handa na umandar ng banayad upang itama ang isang pag-uga, upang umiwas sa driver na iyon na dumarating na nakatingin sa cellphone at hindi nakita na ang semaporo ay pula. Ang paa sa lupa ay nagbibigay sa iyo ng katatagan. Ang paa sa pedal ay nagbibigay sa iyo ng mga opsyon. At pagdating sa paglaban para mabuhay sa asfalto, ang mga opsyon ang lahat ng mayroon ka. Numero 9. Ang paglalagay sa neutral sa semaporo ay nakakatipid ng gasolina. Isa ito sa mga kilos na nauulit dahil sa nakagawiang galing sa mga naunang henerasyon. Darating ka sa pulang ilaw, hihinto ka at halos hindi nag-iisip. Itatama mo ang dulo ng bota sa ilalim ng lever ng kambyo para ipasok ang point muerto. Ang perpektong dahilan? Nakakatipid ka ng gasolina. Pinagpapahinga mo ang clutch at nagiging episyente ka. Ang katotohanan ay mas hindi bayani. Sa isang modernong motor na may injeksyon elektronika, ang konsumo habang nakatigil ay halos baliwala. Pareho lang kung pananatilihin mo sa primera
habang nakapiga ang clutch, o kung palalayain mo ang buong drivetrain sa neutral. Ang sentralita ay patuloy na nagpapadala ng parehong pinakamababang dami ng gasolina, halos isang hinga lang ng gasolina para mapanatiling umiikot ang makina. Ang pagkakaiba, kung mayroon man, ay nasusukat sa mga bahagi ng mililitro. Sa isang taon sa lungsod, hindi ka makakaipon kahit para sa isang kape. Ang ginagawa mo talaga ay isinasakripisyo ang kakayahang tumugon. Sa neutral, ang iyong motor ay isang pasibong manonood. Kung ang isang driver na nawala sa sarili ay lumapit mula sa likuran ng walang intensyong huminto, kailangan mo ng karagdagang galaw para magkambyo at umalis sa dinadaanan. Ang kalahating segundong iyon ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pag-iwas sa bangga at pagiging bahagi ng estadistika. Ang pagpapanatili sa primera habang nakahawak sa clutch at ang kanang paa ay nasa pedal ng preno ay hindi tanda ng kamangmangan sa mekanika. Ito ay isang postura ng pagiging alerto. Ang pagtitipid ng gasolina sa semaporo ay isang pantasya sa kwenta. Ang kakayahan sa pagtugon sa kabilang banda ay ang perang may halaga sa kalsada. Numero 8. Laging dapat gamitin ang preno sa harap at likod ng may parehong lakas. May mga naniniwala na ang perpektong pagpreno ay isang matematikong balanse. 50% sa harap, 50% sa likod. Pigain ang parehong kontrol ng may parehong tindi at ang motor ay hihinto ng diretsyo. Natila ba nasa ibabaw ng mga riles? Ang pisika gayunpaman ay may ibang plano. Kapag nagbabawas ka ng bilis, ang bigat ng motor at ng driver ay marahas na lumilipat pasulong. Ang fork ay lumulubog, ang gulong sa harap ay dumidiin sa asfalto, naghahanap ng kapit. At ang nasa likod, dahil nawala ng karga, ay lumulutang ng halos walang presyon sa lupa. Sa sandaling iyon, ang preno sa harap ay kayang bumuo ng pag-ita ng 70 at 70% ng lahat ng kapasidad sa paghinto. Ang sa likod naman ay nagsisilbing pampatatag, isang sekundaryong suporta na tumutulong na panatilihin ang direksyon. Ngunit kung gagamitin ng may labis na pagmamadali, madaling maglalak ang gulong. Ang mga bihasang driver ay hindi naghahanap ng simetriya. Naghahanap sila ng pakiramdam. Pinipigan nila ang sa harap ng may desisyon, ng progresibo. Nararamdaman kung paano kumakapit ang goma sa semento, habang ang kanang paa ay hinahaplos ang pedal sa likod ng may banayad na kilos ng isang nag-aayos ng instrumento ng katumpakan. Hindi ito tungkol sa paghahati ng lakas. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang preno sa harap ay ang martilyo at ang sa likod ay ang pait. Magkasama nilang nililok ang isang ligtas na pagpreno, ngunit hindi kailanman sa parehong tindi. Numero 7. Ang mga bagong gulong ay sinusubukan sa pamamagitan ng paghiga ng motor sa unang kurbada. Ang paggamit ng mga bagong gulong ay isa sa mga pakiramdam na sabik na hinihintay ng bawat nagmumotor. Ang birheng goma, ang mga linyang may kulay na nakikita pa, ang pangako ng walang hanggang kapit. At pagkatapos, ay darating ang payo ng kaibigang may mabuting intensyon. Subukan mo na agad. Hatawan mo na sa unang kurbada para uminit agad. Mali. Napakalaking mali. Ang mga bagong gulong ay hindi dumarating na handa para sa labanan. Lumalabas ang mga ito sa pabrika na may panlabas na patong ng desmoldeante, isang chemical na kailangan upang ang goma ay hindi dumikit sa mga hulma habang nasa proseso ng vulkanisasyon. Ang katanghitang kintab na yon, ang pakiramdam ng makinis na plastik
ay ang tahimik na kaaway ng kapit. Kung aatake ka sa isang kurbada ng may CD ng isang taong gustong bumasag ng mga record, ang pinakamalamang na mangyari ay suklian ka ng gulong ng biglaan at hindi inaasahang pagkawala ng traksyon. Ang mabuting mekanika ay hindi nakikipagmadali. Ang unang 100 kilometro ay panahon ng pagliligawan. Banayad na pagmamaneho, progresibong pagpabilis, pagpreno ng walang kabiglaan. Hayaan mong ang goma ay dahan-dahang mapudpod, na ang timpla ay huminga, na ang gulong ay maunawaan kung paano ka magtrabaho. Pagkatapos, ay darating ang sandali para ihilig ito hanggang sa halos sumayad na ang asfalto sa mga footpeg. Ngunit, ang araw na yon ay hindi na yon. Ang pagtitiyaga ay hindi lamang nagpapahaba ng buhay ng gulong. Minsan, pinapahaba rin nito ang sayo. Numero 6. Ang langis ay kailangang palitan bawat 3,000 kilometro. Oo. Ang numerong ito ay nakatatak na sa isipan ng lahat. 3,000 kilometro. Parang isang utos mula sa Biblia. Kapag nalampasan na ang hangganang iyon, ang langis ay nagiging lason para sa makina. Isang madilim na sabaw na hindi na kayang magpadulas, magpalamig o magprotekta. Ang panuntunang iyon, gayunpaman, ay kabilang sa panahon kung kailan ang mga langis ay mineral pa, ang mga makina ay may maluluwag na toleransya, at ang gasolina ay may kasamang mga dumi na nagpaparumi sa pampadulas sa loob lamang ng ilang daang kilometro. Ngayon, ang mga sintetikong may mataas na kalidad at ang mga makina ng huling henerasyon ay ganap ng muling sumulat sa manual na iyon. 5,000, 8,000, kahit 10,000 kilometro ay maaring maging ganap na pwede kung ang paggamit mo sa motor ay halos sa kalsada nang may palagiang bilis at matatag na temperatura. Ang susi ay wala sa odometro, kundi sa pagsusuri. Ang isang maliit na pagpapadala sa isang espesyalistang laboratorio ay magbibigay sa iyo ng detalyadong ulat. Natitirang lapot, mga metal mula sa pagkapudpod, presensya ng gasolina, antas ng oksidasyon. Gamit ang mga datos na iyon, ang desisyon na magpalit o pahabain ang pagitan ay hindi na usapin ng pananalig, kundi nagiging aplikadong siyensya. Ang 3,000 kilometro ay hindi na isang ganap na katotohanan. Ang mga ito ay pamana ng nakaraan na. Tulad ng marami pang iba, ay dapat mong questionin bago buksan ang susunod na bote ng langis. Numero 5. Ang mga itim na helmet ay mas nakakapagpainit kaysa sa mga mapuputi. Iilang kagamitan ang nagbubunga ng napakaraming walang saysay na debat, tulad ng kulay ng helmet. Itim, abo, asul na madilim. Sa sandaling ang merkuryo sa termometro ay magsimulang tumaas. Lumalabas ang parehong babala. Ang helmet na yan na napakaitim ay magluluto sa iyong ulo. Ang lohikang madaling maunawaan ay tila walang mali. Ang mga madidilim na kulay ay sumisipsip ng mas maraming radyasyon mula sa araw. Kung hahawakan mo ang kalota ng isang itim na helmet pagkatapos ng isang oras sa ilalim ng araw, mapapansin mong mas mainit ito ng malaki kaysa sa isang puting kaha. Ang hindi isinasaalang-alang ng hinalang yon ay ang init ay hindi direktang lumilipat sa iyong bungo ng ganoon kadali. Ang mga modernong helmet ay hindi lamang simpleng mga takip na gawa sa polycarbonate. Naglalaman ng mga ito ng mga patong ng EPS, ang foam na sumisipsip ng mga impact na nagsisilbing isang katangi-tanging insulator ng init. Ang sapin sa loob, nakaraniwang gawa sa mga tilang nakakahinga,
ay nagpapanatili ng isang patong ng hangin sa pagitan ng iyong ulo at ng panlabas na kaha. At ang sistema ng bentilasyon na may mga pasukan at labasan ng hangin na madiskarteng inilagay ay bumubuo ng isang patuloy na daloy na naglalabas ng mainit na hangin. Kung ang iyong helmet ay pinapawisan ka, ang problema ay hindi ang kulay nito. Ito ay ang sukat nito, ang disenyong aerodynamic nito, o simple lang, ang sapin sa loob ay nawalan na ng kakayahang magpalabas ng hangin sa paglipas ng mga taon. Itim, puti o dilaw, ang mga aprobadong helmet ay tumutupad sa kanilang tungkulin sa init anuman ang itsura. Ang talagang mahalaga ay pumili ka ng isa na gusto mo ng husto upang hindi mo ikahiya ang pagsusuot nito sa tuwing sasakay ka sa motor. Numero 4. Sa mga mainit na araw ay hindi na kailangang gumamit ng guwantes. Ang termometro ay nagpapakita ng 35 degree. Ang asfalto ay nanginginig sa ilalim ng init. At ikaw, sa mabuting intensyon, ay nagdedesisyon na ang mga guwantes ay maiiwan sa bahay. Ang iyong mga kamay ay kailangang huminga, iniisip mo. Gusto mong maramdaman ang direktang haplos sa mga grip, ang presko ng hangin sa pagitan ng mga daliri. Isa itong desisyon na tila walang panganib hanggang sa eksaktong sandali na nawalan ka na ng kontrol. Ang isang tumba sa 30 kilometro bawat oras ay hindi nakakaunawa ng temperatura sa paligid. Ang unang bahagi na tatama sa asfalto kapag ang iyong katawan ay nawalan ng balanse ay hindi ang balikat o ang balakang. Ang mga palad ng iyong mga kamay ang tatama. Ang likas na reaksyon ng pagprotekta sa mukha na naitatak na nating lahat sa ating ADN. At ang balat ng mga palad na napakanipis at napakasilan ay hindi idinisenyo para sumayad sa semento sa anumang bilis. Ang mga guwantes para sa tag-init ay hindi isang mahinang bersyon ng kanilang mga kapatid para sa taglamig. Sila ay isang bahagi ng textile engineering na pinagsasama ang breathable mesh, mga pampatibay sa mga bahagi ng impact at pagkadulas, at mga proteksyon sa buko na nagpapanatili sa integridad ng iyong kamay kahit na ang ibang bahagi ng katawan ay sumuko na. Ang mga kamay ang iyong ugnayan sa motor. Kung wala ang mga ito, hindi ka makakapagpabilis, hindi ka makakapagpreno, hindi ka makakagagamit ng clutch. Numero 3. Ang presyon ng mga gulong ay laging pareho. May mga driver na naglalagay ng hangin sa mga gulong minsan sa isang buwan. Tinitingnan ng inirerekomendang numero sa manual, inaayos ang mga balbula, at itinuturing na tapos na ang usapin sa susunod na 1,000 kilometro. Isa itong practical na paraan, ngunit kulang na kulang. Ang tamang presyon ng isang gulong ay hindi isang nakapirming numero na hindi nagbabago. Ito ay isang variable na nakadepende sa karga, sa uri ng pagmamaneho, sa temperatura ng paligid, at pati na sa hugis ng asfalto. Kung kakargahan mo ang motor ng mga saddlebag na puno at isang pasahero sa likod, ang pagpipi ng gulong ay nadaragdagan. Kailangan mo ng 2 o 3 karagdagang libra upang mapanatili ang tamang dikit sa kalsada ayon sa mga parameter ng seguridad. Kung magdedesisyon kang dumaan sa isang bundok na may matatalim na kurbada, ang bahagyang pagbababa ng presyon ng gulong sa likod ay maaring magbigay sa iyo ng dagdag na kapit na ganap na magpapabago sa galaw ng motor. At kung lalabas ka sa madaling araw habang ang asfalto ay nagyiyelo, ang presyong sinukat mo noong nakaraang gabi ay hindi nawasto. Ang lamig ay nagpababa nito nang hindi mo man lang hinahawakan ang balbula. Numero 2. Mararamdaman ko ang anumang sira sa makina bago ito maging malala.
Ang pagtitiwala sa kutob ay bahagi ng pagkatao ng isang nagmumotor. Nakakaramdam ka ng kakaibang panginginig sa manibela at iniisip mo na baka dahil lang ito sa kalsada. Nakakarinig ka ng metalikong ingay sa pagpreno at inaakala mong dahil lang ito sa mga brake pad na nag-a-adjust. Napapansin mo ang kaunting pag-uga sa gulong sa likod at isinisisi mo ito sa natural na allowance ng mga bearing. At sa ganitong paraan, paulit-ulit na nagpapadala ang iyong katawan ng mga senyales ng babala na pinipili ng iyong utak na baliwalain dahil ang motor ay gumagana pa, bumibilis pa, humihinto pa. Ngunit ang mga mechanical na sira ay hindi laging nagbababala sa pamamagitan ng malakas na pagsabog. Ang karamihan ay tahimik, dahan-dahan, at tila ba magalang. Isang kadena na humahaba ng paunti-unti hanggang sa tumalon ito sa mga ngipi ng sprocket. Mga wheel bearing na nawawalan ng pampadulas ng patak-patak hanggang sa ang pag-uga ay maging isang mapanganib na laro. Isang brake fluid na sumisipsip ng halumigmig sa paraang hindi napapansin hanggang sa isang biglaang pagpreno, ang lever ay sumayad na sa manibela nang hindi man lang nakagat ng caliper ang disc. Ang katawan ng tao ay walang mga sensor na nakakalibrate upang makita ang mga pagkapudpod na kasing nipis ng bahagi ng milimetro. Hindi mo maririnig ang pagkasira ng mga molekula ng goma ng isang seal o mararamdaman ang pagkapagod ng metal bago lumitaw ang unang lamat. Kaya naman ang pagsusuri sa pamamagitan ng paningin, paghipo at panapanahong pagbisita ay hindi isang opsyon. Ito lamang ang wikang matatas na sinasalita ng mga bahagi ng iyong motor. Numero 1. Ang mga mahal na motor ay laging mas maaasahan. Ito ang pinakamahal na kasinungalingan sa lahat. Ang nagbibigay katwiran sa mga imposibleng pautang. Ang nagpapalit sa pagmamay-ari tungo sa isang katayuan. Ang bumubulong sa tenga ng mamimili na ang mataas na presyo ay katumbas na katahimikan sa makina. At ito rin ay isa sa mga pinakamapanganib na maling akala sa mundo ng motor. Ang pagiging maaasahan ay hindi isinusulat sa tubo ng isang dealer. Isinusulat ito sa mga pag-itan ng pagpapanatili, sa pagkakaroon ng mga piyesa, sa pagiging simple ng disenyo, at sa pagpaparaya sa pagkakamali ng driver. Ang isang European na sport bike na nagkakahalaga ng 25,000 euro ay maaari mangailangan ng pagsusuri ng mga balbula bawat 5,000 kilometro. Gumamit ng pangarerang langis na 40 euro ang bawat litro at mga ilangan ng mga espesyal na kagamitan na walang kahit anong talyer sa probinsya ang meron sa kanilang stock. Ang isang Japanese na motor na walang 5 euro na ang makina ay pinalalamig ng hangin at may simpleng electronics ay maaaring makaipon ng 100,000 kilometro sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng langis, brake pad at kaunti pang iba. Ang presyo ng pagbili ay ang unang bayad lamang. Ang pagpapanatili, ang mga sira at ang pagbaba ng halaga ay ang mga interes na binabayaran mo sa buong buhay ng makina. Ang pagbili ng isang mahal na motor ay hindi isang pamumuhunan sa pagiging maaasahan. Ito ay isang emosyonal na desisyon, wasto, at maiintindihan. Ngunit hindi kailanman dapat itong mapagkamalan na isang garantiya ng tibay. Ang pinakamaraasahang motor ay hindi ang may pinakamataas na presyo. Ito ay ang may pinakamahusay na disenyo, ang may pinakakakaunting hindi kailangang electronics, at ang ilang dekada nang nagpapatunay na ang pagiging simple na mahusay na ginawa ay ang pinakamataas na uri ng engineering. Heto na yon, 17 kasinungalingan na inulit-ulit hanggang sa nakakapagod na nakaligtas dahil sa tradisyon, katamaran at sabi-sabi. Ngunit na yon
hindi ka na bahagi ng tanikalang iyon.